Morning mga idol. Ito ang inyong Anluwagi, ang inyong house doctor. May tawag po sa atin dito sa isang village sa Makati na may problema daw sila sa lababo. So sisingit natin to mga idol kahit marami tayong trabaho. Update ko kayo, baka sakaling meron na naman tayong ma-share na kunting kaalaman mula doon. Salamat ng marami. Ingat po kayong palagi. Ito po ang inyong Anluwagi. Masaludo sa inyo. Andito na tayo mga idol sa sa i-repair natin na lababo. Ito 'yun yung itinawag sa atin. So ayun. Simulan na natin para matapos na agad. Mga idol, magpapalit tayo ng P-trap. Ito, P-trap ang tawag dyan. So ito yung laboratory fittings. Ito to. Tatanggalin natin yung papalitan natin ng bago. So ganito po yung niyan, ayan, ganyan yung arrangement yan. Ito yung doon sa may parting ibabaw, tapos ito yung dito sa ilalim. So tapos ang pagkabit niyan, mga idol, ayan, kita nyo yan, yung gasket nya hindi siya pantay, parang patulis, bibil, so ito unang kakabit mo, ganyan. Tapos ito tapos dito yan, para ito papasok siya dito sa bibig nito, maglalak siya yan. Saka mo ngayon isasara. Pag yan ay nandun na, tapos ito naman yung sa kabila, ito dito, yan. Ito naman importante ito dito, yan. Saka dito mo ngayon siya ikakabit, yan. Hindi na kailangan lagyan ng sealant o Volcasil kung ayos naman yung iyong pagkakabit, dahil yan meron namang self-sealing na rubber, pero kung gusto mong kasigurado, lagyan mo rin siya ng sealant. So ito, tatanggalin na natin to ngayon, papalit natin tong bago. Pulok na yung P-trap, naputol na kaya talagang away. Kaya yan, kaya. Try natin mag-plies. Ayun, ayan, success. Tanggalin na natin itong laboratory fittings. Nasa ibabaw ang lock nito Ayan, natanggal na natin. Ito yung lock nya, matibay ito, delta ito Ayan, may plunger pa nga siya Ito sa ibabaw nakalagay. Ayan, ganyan ang piston nya. May plunger pa. Ito, wala tong plunger, direkta lang to. Ayan, walang nakalagay doon sa ibabaw. Ayan, ang lock nya nandito rin sa yan, nasa ilalim yung lock. Ito yung pinaka yung gasket nya na pang ilalim. Ito yung yan, diyan may papasok yan. Yan. So ngayon, yung isang to, yan, lulusot mong ganyan, Tapos susunod mo ito, yan, pang ilalim. Pero lagyan muna natin ng lagyan natin ng sealant. Yan. Lagyan natin dito sa sa ibabaw para masil niya yung butas, yung hindi bababa ang tubig. Yan. Kulang pa, dagdagan pa natin para sigurado na walang leak.
Okay, ito pa. Yun. Sa ibabaw, wag mo nang lagyan yun kasi hindi naman nababa ang tubig doon eh. Yung malaga dito sa ilalim, dito yan tumutulo eh. So ganun lang. Unlock na natin. Yan. Lock natin. Tapos tanggalin na natin, linisin natin yung sumubrang silat, medyo pangit eh. Kailangan makinis para neat yung trabaho natin. Then sunod na natin itong P-trap na to. Yun ang problema mga idol, kita nyo kapos, ayan o, kapos. Pero may nabibili niya na sa hardware, ang tawag sa kanila ay tail piece, mga 6 feet, 8 feet or 10 feet, ganun lang. May mabibili ka nun, tail piece tawag doon, para ma-continuous yan. Yun lang. So dahil sa ngayon wala tayong time para bumili, gagawa tayo ng paraan para madugtong natin yan. Ito yung luma, yan, puputulin ko yan, sukat ko ng kasya. O yan, abot na halos eh, kasya na, pwede na yan. Ang mahalaga mag-function ng mahusay at walang leak. Ganun talaga pag repair. Kailangan meron kang laging baraha, yung kahit na remedyo militar lang, putulin natin to para mailagay natin dyan. Oh, ayan na mga idol. Yung sinasabi ko sa inyong remedyo militar. Ayan oh, di ba? Tapos lagyan na lang natin ng sealant para hindi na mag-leak. Oh, tapos ibalik na natin itong P-trap kahit hindi na natin itong isimento. Hindi naman na uso yun eh. Teka, lipat natin yung camera para makita mabuti. Dito. Oh, yan. Okay, ayan na. Ayan nailagay ko na yung P-trap to sa dati malaki yung butas niya, pero nilagyan ko na siya ng ng sealant. Pinuno ko na yung pinakabutas ng tubong dati. Yan, tapos ngayon ilalagay mo lang itong yung flange niya. Yan, dipit na. Diba? Tapos kunting linis na lamang sa paligid. Ayan, para makinis naman, malinis yung mga sobrang sealant para maganda tingnan. Ayan na. Diba? Para-paraan lang yan mga idol. Sa pag-repair kasi dapat marami kang baon na remedyo para ma-apply natin pag kailangan. Ayan pag natuyo yan, matibay na yan. So paano? Okay, ayos na mga idol. So yun po, salamat po ng marami sa pagtsatsaga na nanood kayo doon sa ating simpleng repair. Yun ang tinatawag nating remedyo militar, kasi kulang-kulang nga yung pyesa dahil wala tayong time na umalis para maghanap pa. So kung magagawa natin ng paraan mga idol, basta't ang mahalaga wag lang tutulo at magamit ng maayos, okay na yon mga idol. Dahil mahirap humanap minsan ng gagawa at minsan mahirap lang maghanap, mahal pang maningil. So kung gano'n, mag DIY na lang kayo. Yun mga idol, marami pa kaming tips na mga ini-upload rito tungkol sa mga repair ng iba't ibang klase ng mga kagamitan sa bahay. Kung gusto nyong mapanood pa yung mga susunod pa naming mga i-upload na video at saka yung mga dating video na namin dyan, pwede po naman kayong mag-subscribe mga idol. Wala po namang bayad dyan, at para maging updated kayo, pwede naman ninyong i-hit yung ating notification bell para maging updated kayo. Po mga idol, salamat ng marami at sana po may natutunan kayo kahit kunti. Ingat po kayong palagi. Thank you po for watching. Ito po ang inyong Anluagi. Saludo po sa inyo.